dahil doon ay naroon yung pagtuturo ng salita ng Diyos. Amen? Alright, tayo ay magsisimula ngayon ng, kung tapos na po kayo sa inyong mga ginagawa, you can umupo na muna kayo at makinig ng Word of God. And let's give God the proper attention. At alisin muna natin yung ating mga distractions sa mga kung ano-anumang mga bagay sa ating paligid. At hayaan muna natin ang salita ng Diyos sa ating kalagitnaan. So, handa ka na ba makinig? So, ang team natin this Jude is about the church. So, napag-usapan na ito, bago pa man umabot ang June, meron ng pag-uusap ang Pulpit Ministry. At ito na ang ating tema for this month of June. So, kung sino nakakatanda ng last month team natin? Discipleship. At yung bago yung discipleship ay gospel or evangelism. And I remember one preacher says, if we are giving attention to such things, talagang kapag pinutuunan natin ang pansin ng isang bagay, nagkakaroon tayo ng pagbabago at talagang nagagawan natin o nasusunod natin yung mga bagay na yon. And to God be the glory, as we talk about it, napapatunayan na tayo ay mga masunuring anak ng Diyos. Dahil in our church, as we talk about gospel or evangelism, right now, our church is growing in terms of evangelism. O, palakpakan naman natin ang Diyos dahil yung pagbabago ng buhay natin, himalayan. Hindi yan dahil sa ating efforts or dahil sa ating mga IQ o dahil tayo ay may pinalaking masunurin ng bata, kaya ngayon ay masunurin tayo sa church. No! Only because of the Spirit of the Lord. And that's the reason why the church is now conscious na siya pagdating sa evangelism. Nako-conscious na tayo pag di tayo nakapag-share ng gospel. Right? Kasi we heard the truth at nung napakinggan natin to, we realize, Lord, I want to obey you. So to God be the glory. O kung hindi ka pa man nakakapag-share or nakakapag-win ng soul, at least you have that great conviction. Yung malalim na o masidhing damdamin na magdala ng mga tao sa Panginoon. And we talk about discipleship. Diba? Pinag-usapan natin yung ang pagiging estudyante at ang guro ng ating Panginoon, to be Christ-like, to be like our teacher. When we say about discipleship, it's not about the program. Or hindi yan about sa anong ginagawa ng church, ano yung mga training. Discipleship is just simply becoming like your teacher. Ganun lang po yun. Huwag na natin pahirapan pa. Like, di ba, sino yung master ni Bruce Lee? If I cannot remember. Si Ip Man, di ba? So, you see, Ip Man, nung trinain niya si Bruce Lee, naging well-known martial artist din siya. And that's what discipleship is. Student-teacher relationship, and the student become like his teacher. And discipleship is like that. Katulad nating mga church, di ba? Na tayo'y nagiging katulad ni Kristo. It's hard to undergo training. Mahirap po talaga yon. Dahil doon talaga tatanggalin yung mga hindrances para maging katulad ka ng teacher mo. Nandoon din yung mga panahon kahit hindi mo kaya, you have to expand yung capacity mo. Doon mo masasabing, hindi ko na kaya. Sino dito nagsasabi na, hindi ko na kaya sa faith? That's part of the training of your faith. Madalas ko rin nasasabi recently yan, Lord, di ko na kaya. And by the grace of God, intention talaga ni Lord to put us in a situation that exhausts all our limits. Yung talagang inuumbos niya talaga lahat ng resources natin para masabi natin, it's not by ourselves but only by the grace of God. We become like Christ. So ngayon, pag-uusapan natin ay church this month of June. And we are blessed na meron tayong 5 speakers for this coming June. So mapalad tayo, no? Itong church natin, ang daming tagapagturo. Alam nyo, kung ako lang in my heart, syempre, I love teaching. I love preaching. I love sharing the Word of God. I love talking about the Lord. Kahit kanino, kahit sa church o sa labas, sa pamilya. By the grace of God, naging ganun na ako. At alam ko, nagiging ganun din kayo. Hanggat maaari sana, gusto ko lang magturo eh. But no. Kasi in our church, we are training people
Um, para yung mga tao na gusto rin maglingkod sa Panginoon sa mga magitan ng pagtuturo, tinutulungan natin sila as a church to be a good teacher like Jesus. So, kaya yan, isang beses nyo lang ako maririnig ngayong buwan, ngayong umaga. Kaya sa evening na lang ako palagi. Pero if you would ask me, ako gusto kong magturo. I don't want to give a chance. Kasi sarap kaya magturo ng Word of God. You are giving hope. Pagkatapos magturo, yung mga tao nawawala ng pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa. Yung mga taong broken, they become whole suddenly. Pero syempre, because we are a faithful church, gusto natin ng bawat isa, malaman natin kung ano yung ating kanya-kanyang bahagi sa ating simbahan. Sabi ko nga sa mga dalawang pulpit ministry natin na nagtuturo regular dito, sabi ko sa kanila, mag-Bible school na kayo. I'm encouraging them to enter Bible school. Although they are exposed already somehow. So let's move on. Kaya pagbigyan nyo na ako, isang beses lang ako magtuturo ngayong buwan. So listen carefully. Sige na, gusto ko ma-enjoy itong moment na ito. So we are talking about the Church of Christ. O sa Tagalog ay 1, 2, 3 Sianawa. So yun na, pinag-uusapan natin. Hindi, yan naman talaga literally ng Church of Christ. Iglesia ni Cristo. O in other Filipino word, simbahan ni Jesus. O tagasunod ng ating Panginoon. And as we talk about the Church of Christ, ano ba talaga ibig sabihin ng church? Kung tatanungin kayo, ano ba yung church talaga? Ano ba yung simbahan? Ano ba yung pinapatungkulan na kapag sinabing church, simbahan, ano unang pumapasok sa isip mo? Okay. Noong hindi ka pa born again, ang unang papasok sa isip mo pag sinabing church ay yung mga malalaking buildings yan. May mga rebulto, may pare, o kung ano man yung kinalakihan mong religion bago ka maging tunay na Kristiyano. Ano yung, pag tinanong ka, ano yung church? So, masabi mo, meron doon nagtuturo, may Bible doon, or may religious thing doon, may mga orasyon o tradition things na ginagawa pag sinabing simbahan. So, guys, come on, listen carefully. My aim to teach you, hindi yung para matuwa kayo sa akin na nagtuturo. As I teach, gusto ko na ikayo mismo, kapag nakikinig kayo, you can explain to others kung ano yung itinuturo sa atin ng Panginoon. Pag tinanong kayo, ano bang ibig sabihin ng church? You would explain to them, hindi ganyan ang simbahan. Okay, so church, sige sa next slide. Ito ay from the Koine Greek, nagsimula ito sa word na ecclesia. At naging church ito sa Old English term na kirk. K-I-R-K. Kaya yung kirk na name, it means church yan in an Old Latin English name. Pero it became a church. It was called church. So ano ba yung ecclesia? From the original word of the church. It says ek. From or former. Ek. Diyan din nakuha yung ex mo. Yan. Dito may ex. Ex-boyfriend, ex-girlfriend, ek. Doon talaga nang galing yan. Yung pinanggalingan mo. Ito yung boyfriend mo ngayon, pero ito yung dati kong boyfriend o dati kong girlfriend. So, siya ay aking ex. Okay? Wag yung kakalimutan niya. Kaya tinawag niya ek. Ecclesia naman, o Lesia, yan yung tawag dyan ay called out ones, mga taong tinawag. Mga tinawag, oy, punta kayo dito, magtipon-tipon tayo. Ayun yung ibig sabihin ng Lesia o Ecclesia. Ibig sabihin, mula nandun ka sa malayo, tas tinawag ka, uy, lika dito, magpunta ka dito, at tayo ay magsama-sama. So, when it says Ecclesia, former or out of or from, and sinama yung word na Ecclesia, called out ones, kumbaga, in a literal term, tawag lang talaga sa ecclesia or church is gatherings or assembly. Simple lang talaga. Ganun lang. Kaya kapag sinabing iglesia ni Cristo, it doesn't mean a religion. Pag sinabing simbahan ni Cristo, hindi yan literal na kung anong sekta, kung anong religion.
It only means na ikaw yung nasa malayo at tinawag ka para pag-usapan si Kristo. Parang ginagawa natin ngayon, we call this a church because we gather here to talk about Christ, to devote ourselves to the Lord. Kaya pag sinabing iglesia ni Kristo lang ang maliligtas, and that's true. Pero ano bang ibig sabihin mo, pag sinabi mo iglesia ni Kristo lang ang maliligtas, yung sekta lang ba maliligtas? No, it means na lahat ng tao nakasama sa pagtitipon sa isang pananampalataya na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, namatay para sa atin at muling nabuhay, at kung ano-ano pang patungkol sa katotohanan ni Kristo, ang tawag dyan ay Iglesia ni Kristo. So I hope one day if you encounter an INC and they said about it, or they say things about it, na Iglesia ni Kristo lang maliligtas, you say, Amen. Yes, totoo po yan, and I am part of the Church of Christ. Because I believe that Jesus is God, turned into a man, to die for my sin, you and me. And He rose again from the grave, so that if ever we die, we will rise again just like Jesus Christ. Amen. So, ang ibig sabihin lang po talaga na ecclesia or church, it just simply means assembly o pagtitipon. Kaya nga meron tayong kilalang born again people din, ang tawag sa kanila ay Assembly of, di ba? Kung Tagalog, ano ibig sabihin nun? Iglesia ni Kristo. Yung AOG, di ba? Ang tawag doon, Assembly of God. So, mga Christians din yan, mga Christian born again. Pero, it doesn't mean na yan yung term na ginagamit mo is Iglesia ni Kristo ka na. O parte ka ng mga taong naniniwala kay Kristo. So, syempre, dapat tama yung katotohanan, yung pagkaunawa mo, sino ba si Kristo? Ano ba ibig sabihin talaga ng pagiging Iglesia ni Kristo? So, let's just move on. Ayaw natin makipagdebate o gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na ang church, pag sinabing church, it doesn't mean a building, a cathedral, or anything. When you fellowship, kapag tayo ay nagtitipon-tipon, o hindi man tayo nagsa-cell group pa, basta mag-isa ka lang muna, pero you didn't disconnect yourself from your Christian peers or sa mga kasama mo sa pananampalataya, kahit na mag-isa ka sa trabaho, you're still a church as long you are connected to the people who are serving the Lord Almighty God. Pero syempre, iba kapag nagsa-cell group na kayo, di ba? When you meet together, tas nakita kayo, and you talk about the Lord, so you can be called right away a church. Kaya nga, ang standard ni Lord ng ating gathering is where there are 2 or 3 gather in His name. Sama may 2 o 3 nagkatipon sa pangalan niya, nandoon siya sa kalagitnaan. Kaya kung magsa-cell group ka, wag mong mamaliitin, isa lang kasama ko. You are already a church. Ewan ko sabihin, wala yung iba, wag na tayong tumuloy, kapatid, ituloy mo pa rin. Still a church. It doesn't mean kung ito yung bago pa lang sa faith o hindi pa talaga nakakilala sa Panginoon. Whoever it is, wag tayong mamimili dahil ang Panginoon hindi siya namili. Lahat ng lumapit sa Kanya ay Kanyang tinanggap. So, kaya nga may term na tawag na Church of Baseball. Yung Church of Baseball, tinawag yan sa isang pelikula. It's about a baseball movie. Yung coach nila, I'm not sure kung coach nila nagsabi nito, sabi niya, Church of Baseball. Bakit Church of Baseball ang tawag niya? Because sa kanila, ang baseball ay hindi na lang sports. This is more than a sports to us. Ang baseball sa amin, we will devote ourselves about baseball. Gagawin namin lahat for the sake and in the name of baseball. So kahit pa ang career, masagasaan, ang pamilya o kahit ano, basta all about the baseball, we will do everything for the sake of baseball. So that's why it's called Church of Baseball. So pwedeng gamitin talaga ang church. Alam ko sa animals, nagagamit, nakalimutan ko kung ano yung group of something na church ang tawag eh. Anyone who remembers? Yung church of something, nakalimutan ko, hindi church of fish eh. So, tinatawag din na academic church. So, kung ikaw ay very academic na tao, you are talagang into it, very passionate or devoted sa academic things, tinatawag nila yan the academic church. So, again,
Pag sinabing church, by word study, it's not about religion, it's not about a sekta or a sect, hindi yan building. Kaya nga ito, we call church, kahit na ganito yung tsura na ito eh. Aanhin natin ang magandang simbahan kung tayo ay walang puso sa Panginoon. Tayo ay nag-aaway-away. Tayo walang pagkakaunawaan sa isa't isa. Tayo hindi naglilingkod sa Panginoon sa bawat isa. Mas maigi ng ganito na lang itsura ng simbahan. Because the church are the people called out once. Mga taong nagtitipon, nagsasama-sama, upang ibigay ang kanilang buong buhay sa ating Panginoon. So are you a part of the church? As we talk about it, masasabi mo ba na part ako ng church ng Panginoon? Amen? O, palakpakan mo ang Panginoon. Dahil yan. Let's clear on that. Simulan natin dyan sa pag-uusap natin ngayon patungkol sa church. Para di na mahirapan yung ibang teacher natin, pag-uusapan na nila kung ano yung sa eksaktong team nila. Pero, that's church. Yung word church himself. So, ito yung ating outline for today. Aalamin natin, what is Church of Christ? Ano ba talaga pag sinabing Iglesia ni Cristo? Or simbahan ni Jesus? O tagasunod ni Jesus? So, una, kahit na alam na natin ito, it's a good thing to remember paano ba nagsimula ang ating church. Kailan ba tinawag na church ito? Ang Philippine Pentecostal Holiness Church o yung church na denomination nag-start nito, nag-start to sa Philippines around 1985 kung di ako nagkakamali. Yung denomination, but the real founder of the church, aalamin natin sino ba talaga ang founder. Tao ba ang founder ng church natin? Kailan ba? Saan ba nagsimula talaga yung ating pananampalataya sa Panginoon? Kasi tinatanong din nila yan eh. Kailan ba nagsimula yung church ninyo? Para bang patagalan? Mas matagal, mas totoo. So let's see, kung matagal na ba talaga ang church natin. And second thing, church is the body of Christ. So dito sa Bible kasi, in-emphasize talaga, ang simbahan ay katawan ni Kristo. Pwede ako mag-discuss ng maraming bagay sa inyo, pero as simply as is this, ito lang sinasabi ng Panginoon patungkol sa church. Ito ay katawan ni Kristo. At isa pa sa mga nabanggit, ano ang simbahan? O ano ka? Ano tayo sa Panginoon? Tayo ay asawa ni Jesus. As a whole, we are set apart for the Lord. Parang asawa ko, akin lang yan. Di ko pwede share sa iba. Kaya nga nagagalit ako kahit may tumitingin na iba lang dyan eh. Titignan mo mula ulo hanggang paa, parang tinatansya. Grabe naman, pastor, tinitignan lang naman eh. Eh, asawa ko yun eh. Hindi dahil kung sino siya o na itsura niya, pero dahil asawa ko yun. We are one in the Lord. So, we will talk about it as we go on. So, may tinatawag na tayo na birth of the Church of Christ. Kaya nga sa awitin eh, ewan ko sa inyo kung ang lalim ng pag inaawit natin, and the Church of Christ was born. Yung awit na I believe o we believe. Pag ako binabanggit ko yun, talagang na sa ano yung damdamin ko. Kasi, ang sarap isipin na nagsimula na yung pananampalataya natin sa Panginoon. Ang sarap isipin na isang araw, kung babalik ang Panginoon, meron siya ituturing na ito, akin ito. Pag sinabi kasi in church, sa Kanya, walang ibang nagmamay-ari. Pag bumalik siya, aangkinin niya kasi akin to eh. Kaya kanya tayo iniingatan kasi sa Kanya tayo. Kaya itong church, hindi ito mahihiwalay kahit kailan sa Panginoon. Ang ganda ng awit natin kanina, nothing can separate me from you. Walang makapaghihiwalay sa akin sa iyo, Panginoon, because asawa tayo ng Panginoon or ipinanganak na ang simbahan ni Kristo. So, kailan ito nagsimula? Sabi ni Jesus in Acts chapter 1 verse 4, while being together and eating with them, He commanded them not to leave Jerusalem but to wait for the Father had promised, of which He said, "You have heard me speak."
Sabi dito ng Panginoon, paalis na siya, papunta na siya sa Ama, o doon sa presensya ng Diyos upang ipaghanda tayo ng tahanan. Kasi nga, ikakasal tayo, di ba? Remember, sa Jewish wedding, aalis muna yung groom, o tinatawag na bridegroom, to prepare a house for the bride. So, aalis si Jesus to prepare a place, a eternal place with Him. Isang walang hanggang labing-labing, kasiyahan, sa piling ng ating Panginoon. So, sabi niya, ngayon, iiwan ko kayo, wag muna kayong umalis dito. Okay? Dahil may darating sa inyo. Ito yung Holy Spirit. He will come upon. Ito yung promise sa inyo ng Ama na tatanggapin ninyo. So, pagkaalis si Jesus, nagtipon-tipon ng mga tagasunod ni Jesus, nandun lang sila, pray ng pray. Kaya nga tinawag na Pentecost kasi 50 days from the time that Jesus resurrected. Penta means 50. So sa next verse, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Lahat sila. All. Walang naiwan kahit isa. That's what means a church. Pag ikaw, part ka ng church, kabilang ka. Walang may iwan. Either naiwan ka o iniwan mo, ibig sabihin, you're not part of the church. Kasi may mga lone Christians na sabi, I'm part of the church. Pero ang sabi dito, they were all together. Ibig sabihin, lahat ng naniniwala talaga, lahat ng nananalig sa ginawa ni Kristo, nandun sa isang lugar na yon. No excuse, nag-aantay sila doon. 40 days, if I'm not mistaken, 40 days na umakit si Jesus, 10 days pa sila nagtipon-tipon. And on a Pentecost, they were all together in one place. Nasa isang lugar. Suddenly, a sound like a blowing, a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. So, sinigurado ng Panginoong Hesus sa church na magiging bahagi lang tayo ng church unless the Holy Spirit came to us. Biruin mo, nilagyan pa talaga ng interval ni Lord. From the time He rose at umakyat na siya, He ascended to heaven, talagang naglagay siya ng 10 days interval para siguraduhin hindi pa nagsisimula ang church. Hindi pa manganganak. Magsisimula yan sa pamamagitan ng Holy Spirit. Gustong gawing distinct o talagang hindi natin maitatanggi that God is working through the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it is so evident na kahit in the physical realm or material realm, itong spirit nakita nila like a tongues of fire. It's like a rushing wind, a violent rushing wind. Sobrang lakas. Have you seen a tornado? Sino nakakita ng tornado dito? Wala pa? Ayun, meron tayong US visitor dito. Citizen ba to? Citizen ka, miss? US citizen. Assam, nakakita ng tornado, no? Tornado talagang destroy everything na daanan niya. Talagang napakalakas. Kahit bahay, kahit ano, sisirain na dadaanan niya. And I believe, it is as the same as strong wind. Baka maaaring mas malakas pa. Pero this strong wind is so different. Sobrang lakas niya, but it's so comforting. It doesn't destroy things, but it will destroy people. Di ba pag nakita tayo tornado, sinisira niya lahat ng daanan niya? Nakita ka ng tornado, lahat ng sira naaayos niya pagkatapos yung daanan. Kaya yung mga buhay ninyo, mga kapatid, it's so evident na tayo, parte tayo ng Iglesia ni Cristo, parte tayo ng pananalig natin sa Panginoon, nakikita natin yung mga parting wasak ng buhay natin, inaayos ang Panginoon.
Are we all perfect beings already? Hindi pa tayo perfecto. But we are all in a process. Lahat tayo inaayos ng Panginoon, paganda ng paganda, pasaya ng pasaya, papayapa ng papayapa. And to God be the glory. Dati, puro ML lang tong nakapink na to sa harap natin. Madaling araw. Tapos kung chat ng chat, wala nang ginagawa. Ngayon, to God be the glory, top 1 na sa kanilang section. Tama ba? Top 1 ba? Palakpakan naman natin ang Diyos sa buhay niya. It's just a span of 1 or 2 years. Ako nung ginawa ko na lahat eh. Si Eric, ginawa na namin lahat. Wala na, picture na lang kami ng valedictorian sa ano. Wala. Pero alam niyo si Eric, naturally born high IQ person yan. Kaya ganyan yan. Matalino talaga yan. Pero kahit gaano katalino si Eric, no one can change a person into perfection and glory by glory only by God, His Holy Spirit. Kaya tayo masaya, kaya natin nakikita. Alam mo mga kapatid, I'm devastated na may mga pangit pa rin nangyayari sa buhay natin. Sa buhay ko, buhay ninyo. Pero if we only look back to where we are, called from darkness into light. Diba? Sabi in 1 Peter chapter 2, tayo yung mga called out ones. Tinawag tayo ng Panginoon mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Thank you, Lord. Kung masaya ka, kapatid, you worship God in your heart. You thank Him as you listen to the Word of God. Only God gives hope na hindi kayang ibigay ng mundo. We are so willing to give ourselves for the Lord and others. We are so selfish before. Wala tayong pakialam. But right now, di ba kahit na nasasaktan na tayo, we still give it. Kahit na nahihirapan, we still give it. Because of the power of the Holy Spirit. And that's the time, so evident that the Church of Christ was born. Pinanganak na. Alam niyo kapatid, kung walang birth o kung hindi pinanganak ang Church of Christ, we are like Israels. Wala lang. Susunod-sunod lang tayo sa 10 Commandments. Susunod tayo dahil takot tayo sa batas ng Panginoon. Hindi ka sumusunod dahil naturally mahal mo ang Diyos. Hindi. The difference of people who are religious and people who have relationship to the Lord, we obey God because we love Him. Because we understand His love. Religious people, they obey God because they are afraid of the Lord. O kung hindi man sila takot dahil ito yung tama, wala lang, yun lang. Black and white. No string attached. Parang sa empleyado, employee and boss. Susundin mo siya, hindi dahil mahal mo siya, dahil pinapasahuran ka niya. Kapag di ka nagtrabaho, wala kang sahod, tatanggalin ka sa trabaho. Parang ganun din kung hindi pinanganak ang simbahan. If the church was not born, wala. Ang relasyon natin sa Panginoon, susundin ko ang Panginoon kasi kapag di ko siya sinunod, impyerno ako. Ganun lang yun. Pero we thank the Lord. Pinanganak, nagsimula ang church. At lalo mo may appreciate ko ano ang church, I believe, hanggang sa pagtatapos ng linggong ito. You listen carefully, sana wag kayo mag-miss out one single sermon every Sunday. You will understand how precious you are to God. Gaano niya kamahal itong church na ito. There's no perfect church, no? Mararanasan natin yung pagiging parte ng simbahan, hindi dahil kung nagsisimba ka sa born again church, or dahil nagmi-ministry tayo, o dahil kung ano man yung ating mga religious act. We felt peace, nakakaramdam tayo ng kapayapaan, na parte tayo ng katawan ng Panginoon o ng kanyang simbahan as we look upon ourselves. Habang nakikita natin yung progress na ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Little by little, maliit man o malaki. Nakikita mo yan, kapatid. Kaya salamat sa Panginoon na pinanganak. Kaya sarap para sa akin, so personal to me. Para itong nagbukas ng pintuan sa akin na isa ka na sa mga tao na pwedeng maglingkod sa Diyos, pwede mo siyang mahalin, pwede mo siyang yakapin at kausapin.
Pangalawa, the church is the body of Christ. In 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 13, ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte. Ngunit isa pa ring katawan. Ganon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Makita niyo mga kabarid, tayo'y katawan, tayo'y mga mananampalataya, ang tawag sa atin ay body of Christ. We are the church. Tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin o malaya, ay nabautismuhan sa isang espiritu. You see, it's so emphasized. Hindi masama maging religious person. Okay yun. Wala namang problema dun. Pero ang problema kasi, if you are a religious person, yung pagiging religyoso mo, naglalayo sa Panginoon. Hindi masama naman na church people ka, na mahilig ka sa church, mahilig kang magawa sa simbahan. It's not a bad thing. It's a good thing nga eh. Pero ikaw man ay isang tao na palasimba o taong simbahan kung tatawagin, laging tinatawag na laging nasa church. O hindi man. Kung ikaw man ay isang mayaman, o isang maalipin, you're a boss, empleyado, may trabaho o wala, negosyante, kahit sino. Ang tanging magsasabi lang sa iyo na ikaw ay isang parte ng katawan ng Panginoon, yung pananampalataya mo kay Kristo. It doesn't matter kung anong age mo, children, youth, young pro, young adult, elder, senior, o kahit pa mga taong, mga tinatawag na, ano bang tawag sa kanila? Disabled kasi ang pagkakaalam ko na tawag sa kanila eh. PWD. O kahit pa may problema ka sa pag-iisip. Kahit pa yung sabihin natin mga taong grasa dyan. As long na may puwang sa puso nila, naniniwala sila, na si Kristo ay ang Panginoon, tagapagligtas, they are part of the church. Kaya hindi natin tinataboy yung mga taong gustong lumapit sa Panginoon. Hindi porket na parang hindi makikinabang ang church sa'yo eh. Huwag ka na dito. Sa ibang church ka na lang. Let's be ashamed of us kapag ginagawa natin yun. Huwag ka, pasaway ka eh. Huwag ka dito. Masamang tao ka eh. Ay, di ka bagay dito, pang mayaman lang to, pang mahirap lang tong church na to. Hindi, puro kabataan lang dito. Out of place ka, puro senior lang dito. To God be the glory nga, kahit taga-malayo ka eh. Kung saan ka nilalagay ng Panginoon eh. Can we question God kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa? To God be the glory, si Bana nun, taga-Cavite na, dito pa rin nagsiserve sa Lord. Cavite, ah. Pero yung heart niya nandito, di pa kami mag-asawa nun. So, tayo'y katawan ng Panginoon. Tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin o malaya, na bautismuhan sa isang Espiritu. You see, the only way to be part of the church, hindi kung ano ang iyong religious affiliation, but with your encounter with the Lord, specifically with the Holy Spirit. Hindi lang naman si Holy Spirit siya yung nagbibigay sa atin, nagbabago ng buhay natin. Holy Spirit is also the person who give us comforts, peace, strengthen us, at maraming pang iba. Hindi na natin i-emphasize, pero alam mo kapag ikaw nasa Diyos. Sasabihin ko sa iyo ito, sa kapangyarihan ng katotohanan ng salita ng Diyos, alam mo na anak ka ng Diyos, di mo matatanggihan. Alam na alam mo yan. Kahit mawala ako bilang pastor ng simbahan na ito, kahit mawala tong simbahan na ito, itong building na ito, itong gathering na ito, every Sunday, kahit pa mawala ito, you know that you are a child of God. Kasi alam mo na naan sa iyo si Holy Spirit. Kaya nga, time is the ultimate truth teller talaga. Malalaman natin kung sa Panginoon tayo.
Susubukin at susubukin tayo ng panahon. Makikita at makikita natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. In times of blessing, in times of hardship, we'll encounter God. At isang Espiritu rin ang tinanggap nating lahat. So, lahat tayo dito, anointed by the Holy Spirit. We are chosen and called by the Holy Spirit. Iba-iba lang tayo ng role. Pero hindi porket ako yung nagturo dito, ako na yung anointed lang at kayo hindi. No, ikaw rin, pinili ka rin ng Panginoon. Isa lang espiritu natin sa Panginoon. Let's emphasize this part. Punta tayo sa verse 14 ng 1 Corinthians chapter 12. Samahan niyo ako magbasa. Ang katawan ay binubuo ng maraming parte. So marami daw talaga tayo na bahagi sa bawat isa. Hindi ng isang parte lang. So yan, iniisip natin na ito lang ang church. O kayo lang yung mga mananampalataya. Kayong mga pastor, kayong mga worship team. Hindi po kapatid. Iba't ibang parte natin. Kaya nga sabi ng Panginoon sa 15, kaya kung sasabihin ng paa, dahil hindi naman ako kamay, hindi ako parte ng katawan. So diba, minsan, kung paano natin intindihin niya, parang ganito yan. Hindi naman ako pastor bakit ako magtuturo ng Word of God? Ba't ako mag-share ng gospel? Bakit ako magsasakripisyo? Di naman ako pastor, ikaw ang magsakripisyo kasi trabaho mo yan. It's everyone part to sacrifice himself for the glory of God. Dahil katawan ka ni Kristo. At kung sabihin naman ni Tinga, hindi naman ako mata, hindi ako parte ng katawan. Hindi rin ito nangangahulugang hindi siya parte ng katawan. Dahil kung ang buong katawan ay dahil kung ang buong katawan ay puro mata, paano ito makakarinig? Paano kung puro pastor? Sino maglilinis? Naglilinis din naman kami. Kaya nga sabi ko kanina, yung mga nanay pagandain nyo kasi gustong-gusto nilang ginagawa yung komunyon. Hayaan nyo sa kanila yan. Kasi kung tayo pagagawa niyan, di ba? Pwede ko rin naman gawin. Pero syempre, kanya-kanya tayong part eh. Pag sila naganda niyan, ramdam mo talaga parang si Lord nagsiserve sa'yo eh. No? Parang iba yung pakiramdam. Pag mga kabataan nagdadala, parang pag mga nanay, pastor, mararamdaman mo ni sa serve, pinaglilingkuran ka eh. Iba-iba talaga eh. Kung yung mga nanay, ilagay mo yan sa mga children, di ba? Mahihirapan yan. May kanya-kanya tayong bagay. Sabi nga, kung lahat ay mata, lahat ay tenga, matatawag ba natin yung katawan? Tanggapin na natin, may iba-iba tayong bahagi talaga sa Panginoon. Gawin natin kung ano yung bahagi natin. Huwag mo ikumpara sa iba kung ano yung sa'yo. Sa'yo yan eh. Gawin mo lang yan ng buong puso. Kung ikaw may supporter, hindi gawin mo ng buong puso sa Panginoon. Kasi madalas yan, di ba tayo kapag ginagawa na natin tama yung ating bahagi, nakukumpara natin sa iba. Huwag natin ikukumpara. Sa bahay namin, kapag may ayaw maghugas ang pinggan, ako na maghuhugas. O kaya naman naghuhugas pero galit naman. Sabi ko, wag mo nang hugasan. Ako na lang maghuhugas yan. Kasi nga, naghuhugas ka nga, nanunumbat ka naman. Kasi, hindi nyo ginagawa, ganyan-ganyan. Ako na lang lagi naghuhugas, mga ano kayo. Sino ba tagahugas ang pinggan sa pamilya? Bunso, panganay. Bahala na kayo magturuan. Depende na yan sa inyong ano. Iba talaga Filipino, ang family ties, no? Ang saya ng family ties ng Filipino, no? Kasi sama-sama eh. Kung puro tayo mga giver, sino magmi-mission? Kailangan din natin ng missionary. Diba? Puro tayo give. O, wala namang nagmi-mission. Puro worship team. Diba? Kaya nga ngayon, meron na tayong children, diba? Iba-iba, meron ng digital.
Iba-iba tayo ng parte. Kung lahat tayo, katulad ni Eric, sa tingin nyo, masaya? Pare-pareho tayo lahat hindi masaya. Lahat katulad ni Ate Janet. Lahat nagtatalon din. Diba? Wala nang iba-iba talaga tayo. At dahil nga iba-iba tayo, nagkakaroon ng gusot. Tama? Normal yun. Ang problema, kapag nagkaroon ng gusot o hindi pagkakaintindihan, anong ginagawa natin? Magkaiba talaga kayo eh. Bakit kayo pipiliting? Magkaiba yun talaga yun. Kaya hindi maaaring sabihin ni mata sa kamay, hindi kita kailangan. Hindi rin masasabi ng ulo sa paa, hindi kita kailangan. So, ang ganda ng sinabi ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin sa katabi mo, hindi kita kailangan. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan kita. Uy, dahan-dahan lang sa pagsabi, I need you. Alam mo, kahit sobrang naiinis ka na sa isang tao, hindi mo pwede sabihin kay Ate Janet, hindi kita kailangan. Kasi kailangan mo yan. Iba mo lang yan. Ibang-iba lang talaga yan. Pero hindi mo pwede sabihin sa kanya, ikaw pabigat ka sa simbahan eh. Hindi ka namin kailangan dito. Magulo ka. Kapatid, hindi ang tao ang naglalagay ng tao sa church. Ang Diyos ang naglalagay ng iyong kapatid. Siya ang nagtatanim sa atin kung saan church ka ilalagay. Kaya hindi mo pwede sabihin, hindi kita kailangan. Mali ka nun. Ikaw ang nagkakamali. Dahil malinaw na sinabi dito ng Panginoon, hindi mo pwede sabihin kay Jade, hindi kita kailangan. No, you cannot say it to your brethren. So in a other way around, kung sasabihin natin ito, ibig sabihin, ang church hindi mabubuhay nang wala yung kapatid mo sa pananampalataya. Regardless, anumang attitude niya, character, ano man yung kanyang nagawa sa nakaraan, sa ngayon at gagawin niya, hindi mo pwedeng sabihin dahil sa mga dahilan na yon, sasabihin mo hindi kita kailangan. No. Kaya nga dahil nga sa mga infirmities natin, di ba, mga imperfection natin, doon tayo nauhubog ng Panginoon eh. Humihingi tayo na sa Panginoon, Lord, teach me to love like you unconditionally. Umiiyak pa tayo pag worship. Pero pag binigyan ka na ng tao na hindi ka ibig-ibig, binigyan ka na ng pagkakataon humingi ng tawad, binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na aminin yung pagkakamali mo, now, sinasagot na ng Diyos. Kaya hindi natin pwede sabihin, kahit sino pa yung mga tao na pumupunta sa church natin, kahit pa gaano kapasaway. Problema lang naman, kapag nakikita natin kung gaano kapasaway isang tao, kapag hindi na natin nakikita yung sarili natin pagkakamali. Kasi the more nakikita mo yung sarili mong pagkakamali, hindi mo masyado makikita pagkakamali ng iba. Marami tayong mga hindi magandang katangian. Pwede nyo nga sabihin sa akin, pastor ka na, ganyan pa ugali mo, opo. We serve one another. Di ba sinasabi sa atin ng Panginoon, lahat tayo parte ng katawan dito. Pag pastor na, tapos church things, required na parang requirement, dapat gawin mo yan. Pero kapag miyembro na, dapat makikiusap ka para gawin isang bagay. Kailangan ba kami makiusap para maglingkod kayo sa Panginoon? Di ba pare-pareho lang tayong lingkod ng Panginoon? Pag pastor, pag hindi nagawa, pastor ka pa naman. Ikaw, di ba? Parte-parte lang tayo, pantay-pantay. Kung hindi ko kaya pinuntahan sa patay yung tatay ni Kuya Ray, si Ninong Ray, pastor ka pa naman, dapat ginagawa mo yan eh. Mga kapatid, meron ka rin bahagi sa church. Hindi nagpa-function ang church kung isa o ilang tao lang mga naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, hindi ko sinasabi to, dahil ito lang yung tinuturo niyan eh. Di porket hindi ako mata, hindi ko gagawin yan. May bahagi ka.
Kapag pinapagawa sa'yo yan, hindi dapat nakikiusap sa'yo ang Panginoon. I just read one devotion, sabi ng Panginoon, kapag dumating ba ang isang amo, nagtatrabaho ka, dumating yung amo mo, anong gagawin mo? Di ba ang sabi, ang itinuturo sa atin in Luke, basahin niyo yan, Luke 16 or 15. Ang sabi doon, di ba kahit na may ginagawa ka, bibitawan mo yung ginagawa mo at tatanungin mo kung kumain na siya at maghahain ka sa kanya ng kanyang kakainin. Kasi alipin ka lang din ng Panginoon. Alipin ka. Alipin tayo. Pero hindi tayo tinuturing alipin ng Panginoon. Pero wag natin alisin yung ating servant attitude. Hindi porket magkaibigan tayo, hindi nga salamat nga sa Panginoon eh. Hindi niya tayo tinuturing alipin, pero umasta tayong alipin sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung parang pag naglilingkod tayo sa Panginoon, parang, hindi, okay lang, ganyan-ganyan. We serve God with all our heart, like a servant heart. Kahit pa may ginagawa ka, regardless, it doesn't matter. Gawin mo kasi you are a servant ng master mo. You serve Him. You read it, basahin mo in Lucas chapter 15 or 16. Yes, I understand. All our feelings are valid yan. Our feelings are valid. Pero, mga kapatid, still, church is not about how we get pleased in this life. We are here for others. And most importantly, for the Lord. For the joy of the Lord. Lagi natin iniisip ko ano yung magpapasaya sa atin, ano yung ikaka-komportable natin sa church. Ay, yung ba dahilan bakit nandito ang church? Kung ano magiging trabaho mo, ano kikitain mo, kung, dito sa church na ito, masaya ako. Kaya may tinatawag tayo mga church hoppers eh. It's a sign na you're not part of the church. Dahil kung may problema lang sa isa, lilipat ka na. Dahil lang may butas yung bubong, masasabi mo na parang hindi ako dyan. No, kapatid. You are part of the church. Hindi lang iisang bahagi o kung sino-sino lang masasabi mong church, hindi lahat tayo. Pangalawa, hindi mo rin pwedeng sabihin na hindi kita kailangan. Kailangan mo yan. Pag sinabing necessity, mabubuhay ka ba kapag wala yon? Hindi, non-negotiable. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mabuhay as a church nang wala yang lahat ng kapatid mo na kasama mo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi, Pastor, it's better off kapag wala yan, pasaway yan eh. Kapatid, kung attitude and character challenges lang naman, pwede naman natin consider yun, di ba? Iba na kapag pinapatay na tayo sa isa. O kaya ma-heretic. Ay, iba na yun eh. Siyempre, ipapakulong mo yun. Hindi yung, Pastor, ano natin yan, mahalin natin yan. Kahit na ninanakawan tayo, kahit ganyan. Kapatid, yes, we handle accordingly, mag-isip-isip din tayo. We handle things accordingly. Hindi tayo, dito. Pero kung mga attitude, lang naman yan, di ba? Character-wise, kaya namang ma-handle, kaya naman i-bear, kaya naman tiisin, bakit hindi? At sasabihin mo, alam mo, sana masaya ang church kung wala yan eh. Baka mas masaya ang church kapag wala ka. Kasi ikaw nagsasabi nun eh. No, kapatid. Simula ngayon, isipin na natin, hindi natin kaya mabuhay nang wala si Genesis. Hindi ako mabubuhay. Hindi lalago yung faith ko nang wala si Genesis. Ayun ang sabi ng Panginoon eh. Stop acting like a victim or pointing fingers and blame gaming eh. Wag na tayo, tigilan na natin yun. We are here not for our own benefit. It says in Ephesians chapter 5, hindi nandito ang katawan ng Panginoon para sa sarili nating kagustuhan. It's for the Lord and for the others. Alam mo, sobrang focus na natin sa church. Tayo na lang nag-aaway. Wala na kasi tayong panahon sa iba. Wala na tayong panahon talaga para sa hari. You have intimate time with the Lord. You have intimate time for the lost. I tell you, wala ka ng panahon makita pa ang pagkakamali ng kapwa mo. Baka nga matakot ka pa pag mawala siya kasi isipin mo, yung ginagawa niya, hindi ko magagawa, kailangan ko siya. Kapatid, ang lit-lit lang ng simbahan natin. Physically, sabihin ko na sa inyo, ang pangit na, tapos nakafocus pa tayo dito.
Why not focus on the Lord, on the presence of the Lord? And focus kung ano talaga yung pinapagawa niya sa atin. To win the lost. Sabi mo sa katabi mo, kailangan kita, I need you. Stay. Please stay beside me. Ewan ko paano mo sasabihin niya, pero kailangan natin ng isa't isa. Sa mga sinabihan, mga nakarinig na sila, kailangan kita, wag naman lalaki ulo mo, ha? Kailangan ako, ganyan. We need one another. Huwag kayong mag-alala, yung topic na yan, next week, mapag-uusapan pa yan. Mas may emphasize pa natin. In the next verse, it says, kayong lahat ang bubuo ng katawan ni Kristo at ang bawat isa ay parte ng kanyang katawan. At ang katawang ito na walang iba kundi ang iglesia. Naglagay ang Diyos sa mga sumusunod. Ito, very simple lang naman ngayon kasi naging medyo ang complicated na ng church structure ngayon, no? Pag tinignan mo yung church organizational bulletin board, parang napaka-complicated na. May mga board pa, may mga ano. Pero hindi masama yun kasi yun yung panahon natin, di ba? Sabi nga, young pastor, there is this young pastor, he said to himself, I will change the world. But he almost get fired for changing the bulletin board. Motivated siya, magpapastor ako. Talagang babaguhin ka mundo. Kaso, nung babaguhin pala niya yung bulletin board, natanggal na halos siya. So, yeah, joke lang yun. Nano ko rin, tawa ko na tawa. Oo nga, nakakatawang bagay. So, it doesn't matter. We are world changers. So, ganito lang kasimple yung church ng Panginoon noon. Kasi hindi pa naman complicated dati talaga eh. Hindi pa complex ang life. Ngayon, very complex na. Parang ang hirap na mag-run ng church nang walang digital, walang kuryente, walang speaker, walang sounds. Ngayon talaga, we need these things. Pero as simple as is this, meron lang tayong mga una, apostol, pangalawa, propeta, pangatlo, guro. Naglagay din siya ng mga gumagawa ng himala, mga nagpapagaling ng may sakit, mga matulungin, mga tagapangasiwa, at nagsasalita ng iba't ibang wika na hindi nila natututunan. So habang nagpo-progress o lumalago yung gawain ng Panginoon, ito yung mga simple lang na hindi nawawala. May mga bagay talaga na para lang maayos ang church natin. Para hindi tayo gulo-gulo. Meron talaga nilalagay na mga apostle, teacher, and prophets. Meron din mga taong talagang blessed when they pray. Pero of course, we all experience that. So hindi ko na-emphasize, pag-uusapan niya sa mga susunod na linggo. So gusto niyo malaman kung ano yon? Umatin kayo, pakinggan niyo yung mga susunod na magtuturo niya. Pero ito mahalaga sa body of Christ. God has put all things under the authority of Christ. So may nilagay man sa atin ng mga pastor, apostle, propeta, o kung ano-ano man. Yes, they have roles to lead, to guide, to cast vision, to help the church, to make decisions. Pero kung yung decision na yon ay taliwas sa pinakaulo, kaya nga katawan, di ba? Ito katawan. Ulo. The head of the church. Authority of Christ and has made him head over all things for the benefit of the church. Kaya tayo, hindi nagtatag ng church natin tao. Ang nagtatag nito ay si Kristo. Kailan nagsimula? When the Pentecost day happened. Doon nagsimula, tinatag ni Kristo, hindi ng tao. Hindi tinatag ni bishop, hindi tinatag ng kung sino. Kapag tinanong ka, sino founder nyo? Bluntly say, Jesus Christ. Kailan nagsimula? Bago pa magsimula ang gobyerno at pagre-rehistro ng simbahan, we are already established. We are already assembly. We are already a sect. Wala pang gobyerno sa Pilipinas, simbahan na kami. And that happens on the day of Pentecost.
Sabi dito, and the church is His body. It is made full and complete by Christ who fills all things everywhere with Himself. Tayo katawan, di ba? So, ito sakit to, pero we don't laugh about these things, no? May mga tao na may katawang involuntary muscles na kinikilos, di ba? Yung iba talaga sakit talaga yun. O, yung iba tawag doon Tourette's, di ba? Pero, huwag kayong mag-alala. Tayo, body of Christ. Hindi pwedeng maging involuntary. May mga kilos tayo na involuntary na against sa head sa pag-iisip ng Panginoon. Church, let's do the things that the Lord is telling us to do. Not what the pastor is telling you to do. Or not the organization or the denomination alone. But what the head is telling the church to do. Kaya kung meron man tayong disobedience sa Lord, let's submit to the head. Bawat kilos ng katawan ko, lahat galing sa ulo ko yan. Lahat ng iyong kinikilos, lahat yung galing sa ulo mo. And that's the peace that we have. Ayun yung kapayapaan na meron tayo. We know na kung tayo bahagi ng katawan ng Panginoon, lahat ng ginagawa natin ay galing lang sa ating ulo ng ating Panginoong Jesus. He's the head. Tayo ang kamay, tayo ang paa ng Panginoon. We are the helper of the Lord. Anong tawag sa wife? Di ba ang tawag sa wife helper ng husband? At paano tayo naging helper? Because the helper, the spirit of help, the Holy Spirit, nasa atin. Kaya we learn how to help others. Kaya nga naging helper na tayo, hindi dahil tinuruan tayo maging helper ni Lord, but because the great helper, the Holy Spirit, the helper, di ba ang tawag kay Holy Spirit? Become one with us. Kaya naging helper tayo ng Panginoon. Kapatid, tayo ang katulong ng Panginoon para sa mundong ito. Hindi tayo yung pabigat sa katawan ng Panginoon. Tayo yung magsasakripisyo para sa mundo, para makilala nila ang Panginoon. Stop the nonsense. Yung mga ministry things, mga bagay na puro patungkol sa ano yung position ko, ano yung doesn't make sense. That's not a church. Lastly, church is the bride of Christ. For wives, this means submit to your husband as to the Lord. Mga wife, mga mamshi, submit to your husbands. As Christ is the head of the church. He is the Savior of His body. Husband, o mga magiging husband, kayo ang Savior ng body. Kayo ang Savior ng wife. The church. As the church submits to Christ, so you wives should submit to your husbands in everything. Hindi ito kung sino mataas o mababa, kundi kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Pag nanonood tayo ng pelikula, di ba? Lalo na pag mga Korean movie. Ito gusto ng asawa ko to kapag nanonood siya, mamamatay lalaki dyan din. Lagi ko sinasabi sa dulo yan, alam ko na ending yan din, mamamatay. Alam mo, talagang tama rin, no, di? Pag sinasabi ko yun. Tapos niloloko ko siya, nakita ko na yan sa FB, sa Reels, nasagasaan yan eh. Yung huling pinanood yan, nasagasaan nga, tama ba? O, di ba? Ay, hindi ba? Basta namatay. Alam niyo, nakakaiyak yung mga ganong story. No, lalo na in-emphasize ng director kung gaano siya kamahal nung lalaki. Tapos kung ano yung mga nangyari para lang magkita sila, para magyakapan. Di ba may slow motion pa para ma-emphasize? Parang,
Tapos yung matitigan, expression ng mata, ini-emphasize talaga kung gaano kamahal nung lalaki yung babae. Di ba ang gagaling ng mga director ngayon? Jesus-zoom yung mukha. Tapos yung maglalabas sila ng mga anti-hero na characters, yung magsisira ng relasyon nila, maghihiwalay sa kanila. Diba? O kaya naman may isang babae na gustong-gusto yung lalaki, para gagawin niya lahat, para magka-amnesia yung lalaki o yung babae. Di ba? Tapos yung lalaki, di ba, mahirap lang, mayaman yung babae. Di ba? Diba? Talagang, kumbaga, bumubuo ng isang istorya, yung K-movie or K-series, sa parang i-emphasize yung pagmamahalan. 'Di ba? Yung pagmamahal ng lalaki sa babae. Tapos i-emphasize din yung mga sweet moments, 'di ba? Yung parang yung nakakakilig, i-emphasize din yung mga hard times, yung nagkakaselosan, yung mga away-away, 'di ba? Lalong nagbi-build na parang ang sarap naman panoorin nito. Tapos yung lalaki, very ideal pa. Paano ideal yung lalaki? Pogi, 'di ba? Oh. Kasi kahit gaano kaganda, kung si Empoy, di ba? Yan sila nakapanood na. Parang minsan hindi kinikilig. Ano? Pero kahit pa paano nakakakilig din yun, di ba? Nakakakilig. So makita nyo, di ba? Ganon. Yung sa mga K-movie, talagang ini-emphasize nila yung love of ng man and woman. At nothing is more breakable storyline when the man dies at the end. Tama? Bakit sa dami-dami na storya, laging may namamatay? Kasi, natawa ko no? Pero alam mo, kanina pinag-aaralan ko, naiiyak ako. Pero totoo lang. Na, nothing is more serious or deep in a story or very touching when one person dies for the sake of his love. Bakit kaya ganon? Siguro kasi init na sa ating mga soul na talagang we are bound to forever. Iniwala ba kayo doon? Parang there is something in our soul, sa pagkalikha sa atin ng Panginoon, we are bound to look who is God. We are bound to look what is love, what is beauty, who is the Lord, what is eternity. Because that is what we are created by God. At sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa church, inalay niya yung buhay niya para sa akin. There's nothing more or masigit pa na kaya kong isipin na pwedeng gawin ng Diyos para sa akin. Yung mamatay para sa akin. Para sa iyo. Para sa church. So mga kapatid, itong church na ito, namatay ang Diyos para dito. Ingatan mo. Ingatan mo yung kapatid mo sa mananampalataya. Kung ano yung pwede mong gawin para lang hindi masira yung pagmamahalan, relasyon, pananampalataya niya sa Diyos. Para lang hindi tayo maging tisurang bato. Gawin natin kahit palunukin natin yung ating ego, yung ating pride. Kahit pa tayo yung masaktan. For the sake of the church. Mga lalaki, mga asawang lalaki, o magiging lalaki, asawang lalaki. Tinuturuan tayo ng Panginoon. The greatest love we can give to our wives is to die for them. Huwag natin paglaruan damdamin ng babae, ng asawa natin, o magiging asawa natin. Mahalin natin. Die for them. Hindi sila yung mamamatay para sa atin. Tayo ang mamamatay para sa kanila. Hindi yung sila yung nagkakandamatay na para maayos tong relasyon. Katulad ng Panginoon Jesus, dapat tayo yung nagkakandamatay. Lalaki talaga tayo guys Yun yung atin. Sa mga babae, submit yourself to the Lord. Magpasakop tayo. Sa mga kalalakihan.
They are not perfect, di ba? Hindi naman talaga perfecto ang mga asawang lalaki. Let's submit to them. O, mga lalaki, di rin naman perfect mga wife natin, o magiging wife natin, o mga nililigawan natin, mga girlfriend natin, or ano. Pero ngayon pa lang, di ba? We practice. We seriously din. Loyal tayo, boys. Amen? Faithful. Don't fool around. Don't play around. Kung gusto mo, mahalin mo. Dalang Panginoon, hindi niya pinaglaruan yung damdamin natin. And tayo, church, let's submit to the Lord. Huwag natin pahirapan ng Diyos sa buhay natin. Ako, lalaki ako, pero sa mata ng Panginoon, I'm a church, babae din ako. I need to submit to God. Not because I'm a girl, pero dahil as a church, I'm bound to submit to the Lord. Kahit paminsan pamilya ang hinihingi ng Panginoon, kahit pa career, kahit palakas mo na, lahat talaga, kapatid, submit to the Lord, church. Pero that's the story. It's not about the church, not about us, but it's about Jesus Christ. Sa ginawa niya sa atin. Inalay niya lahat. Halos sa punto, dulo ng lahat, ialay niya ang buhay para sa atin. Huwag niyong kakalimutan yan. Marami kang pagdaraanan. Siguro, lunod na lunod ka na sa pinagdaraanan mo. No? Pero, huwag mong kakalimutan itong may Diyos na nagmamahal sa iyo, na may namatay na Diyos para sa iyo. At kung ano may pinagdaraanan mo, mapagtatagumpayan mo yan dahil ang Diyos, ginawa niya na lahat para sa atin. Stop looking at the things on earth and start looking at Jesus alone. Halahanin mo yung kamatayan at muling pagkabuhay. And this is the last verse, tayo po yung magkokomunyon. Let us be glad and rejoice, and let us give honor to Him. For the time has come for the wedding feast of the Lamb, and His bride has prepared herself. She has been given the finest of pure white linen to wear, for the fine linen represents the good deeds of God's holy people. Mahirap po talaga mag-prepare ng kasal. Talagang ang hirap maganda ng wedding dress. Naranasan namin, ang hirap maganda ng lugar, ng kung ano-ano, mga papeles. Kala nga namin ni Bana, di matutuloy kasal namin eh. Kasi may problema pala yung pangalan ko sa PSA. At sabi nung PSA, 1 month po kayo mag-aantay. So I have to make decision. Kasi dapat daw ang apelyido ko maging Calpito Dionisio. Kasi Dionisio po ang tatay ko eh. Pero hindi ko na-emphasize yung story para lang matuloy yung kasal namin ni Bana. I have to make decision na Calpito na lang gamitin ko. At i-declare ko na wala akong tatay. It's so painful to me na yung tatay ko wala sa marriage cert ko. Masakit din sa tatay ko. Pero wala eh. Para lang matuloy yung kasal. Para di ma-delay. So, kayo mga kapatid, for the sake of this great wedding ahead of you, sa paghahanda mo, sa pagkikita mo sa Panginoon, haharap ka ba sa Kanya na hindi pantay ang kilay mo, church? Kasi wala natin. Haharap ka ba sa bridegroom mo na marumi ang iyong suot-suot na kasal na pandamit? Alam mo, huwag kang mag-alala. Buti na lang pala, sa kasal namin ako nag-prepare eh. You prepare. Kasama mo ang bridegroom. Pero you need to submit to the Lord. There are sacrifices para maranasan natin to. Pero huwag kayong mag-alala. The great sacrifice is given by the Lord. At yun yung aalalahanin natin lahat. Tayo tayong lahat. And let's remember our communion with the Lord. And let's hope for this coming eternal hope na tayo ikakasal sa ating Panginoon. Kaya sa mga ikakasal na, nakapropose ka na sa Panginoon, ha?
Huwag nang tingin ng tingin sa iba. Huwag nang mixed emotion. Straight to the Lord.